So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, dalangin ko lang po na sana okay lang po yung mga kababayan po natin dyan sa Davao. Lalong-lalo na po na sila po ngayon ay nasalanta ng 7.5 magnitude na lindol. So, ibig sabihin nun, mas malakas pa sa lindol na nangyari po sa Cebu. So, malaki po yung chance na pag mas malakas po yung lindol, mas malakas din po o mas malaki din po yung casualty. So, ang maganda ngayon mga kababayan, no, na ito nga po si Presidente Bongbong Marcos ngayon, nagbigay na po ng statement. So, basahin natin yung statement niya, no. Actually, ngayon ko lang siya babasahin. So, sabi dito, a strong earthquake struck off the coast of Davao Oriental this morning at 9:43 a.m. So, kanina lang po ito, no, with the magnitude of 7.6. So, 7.6 pala. Has issued a tsunami warning for several coastal provinces in Mindanao and the Visayas, including Davao Oriental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Southern Leyte, and Eastern Samar. So, tandaan po natin, no, yung Davao Oriental po na yan, katabi niya lang po yung Davao City ng mga Duterte. So, sabi dito, no, we are assessing the situation on the ground and ensuring that everyone is safe. Yan ha. So, gumagawa po ng paraan po si Presidente Bongbong Marcos na ensuring that everyone is safe. Sana nga po walang casualties. Sana wala. No? I have directed the National Disaster Risk Reduction and Management Council, the Office of Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, di ba? Philippine Coast Guard and all concerned agencies to immediately carry all evacuations in coastal areas. So, ibig sabihin, no, yung mga kababayan po natin dyan na katabi po sa dagat, pinapa-evacuate na po. So, sumunod po tayo sa gobyerno, ha. No, kapag sinabi po ng gobyerno na delikado po dyan at baka magkaroon ng tsunami, huwag na po tayo manlaban. Kahit ayaw niyo po si Presidente Bongbong Marcos, sumunod po kayo dahil po kaligtasan niyo po yung pinag-uusapan dito. Search and rescue and relief operations are already being prepared and will be deployed as soon as it is safe to do so. No? The Department of Social Welfare and Development is pre-positioning food and non-food items while the Department of Health is ready to provide emergency and medical assistance. Yan ha. So dyan po sa mga kababayan po natin dyan sa Davao, Surigao, tapos Southern Leyte. Southern Leyte pala tinamaan, no? Tsaka Eastern Samar, no? Papunta na po yung tulong sa inyo ng gobyernong ito. So to our kababayans in the affected regions, please stay alert and calm. Move to higher ground and stay away from the shore until authorities declare it safe. So ibig sabihin may ano pala, may tsunami talaga. No? Sasabi ni PBBM, your safety is our top priority. Yan. So, mga kababayan, no, ito ha, meron ako nakitang video kasi dito. No? Wait lang. Ako po, no, ayokong politikahin po itong nangyaring lindol po sa Davao City. Pero kasi hindi ko talaga mapili, mapigilan eh. Kasi meron po akong mga nakakausap na mga DDS minsan na sabi, Takero, hindi mo ba alam na sa Davao City, walang poste ng kuryente doon, lahat na sa ilalim ng lupa. Ganun sila eh. May yabang eh. Pero may nakita po akong video kasi dito na parang hindi pala totoo yun. No? Kasi di pa nakapunta ng Davao City sa totoo lang ha. At sa ngayon, wala akong planong pumunta. So, saan na ba yun? Ito. Yan. Wait lang nga yun. Ito trending to ngayon eh. Trending to ngayon tong video na to eh. So, tinan nyo to. So, ito Davao City to ha. Oh. Yun, grabe oh. So, nagputukan yung poste ng mga kuryente po sa Davao City. Oh. Grabe.
So, ibig sabihin nun, debunk pala yun. No? Kasi kung di ka pa napanood tong video po na to, ano pala, no? Hindi pala totoo yun. So, by the way, mga kababayan, no? Ito yung gusto kong sabihin din dito. So, alam naman po natin, no, na itong si Presidente Bongbong Marcos, walang politika-politika sa kanya. Pagdating po ng sakuna, wala po siyang pinipili na tutulungan. Well, alam naman po natin yung nangyari po sa Cebu. Na yung Cebu po, talagang tinamaan din po ng 6.9 magnitude na lindol. Pero grabe po yung tulong na ginawa po ni PBBM doon, kahit na itong si Pambari 4, talagang naka-align sa mga Duterte. Diba, mag-BFF nga yan, si Pambari 4, diba, si Governor Pambari 4, at saka si Sara. So ngayon, ito, iba kasi ito. Kasi ang tinamaan po talaga is in Davao City, na baluarte po ng mga Duterte. So ang tanong ngayon natin dito, ang kailangan kasi dito mga kababayan, magkaroon ng pakikipagtulungan yung LGU at saka national government. Magagawa ba ni Basti Duterte yan na makapagtulungan sa national government pagdating ni PBBM doon sa Davao City? Kaya ba gawin ni Basti yun? Oh, for the sake lang ng mga kalagayan at saka sa kaligtasan ng mga kababayan natin dyan sa Davao, magagawa ba ni Basti yun? Kasi mga streetways na ito, may naalala kasi ako dito. Ito nangyari ito nung, ito lang ata to, no? Nung mayor pa si Baste. Kasi ngayon kasi, di ba, acting mayor siya ngayon eh. So, nung mayor pa si Baste, February 7, 2024, okay, Marcos distributes land titles to agrarian reform beneficiaries in Davao City. So, alam naman po natin, no, na isa po ito sa mga naging programa po ni PBBM. Yung mga lupa nga po, pinamimigay po ni PBBM yan sa mga magsasaka. Pero nung nangyari nga po itong pamimigay nga po ng lupa na ang magbe-benefits naman po yung mga kababayan natin sa Davao City, hindi po pumunta si Baste. Hindi siya pumunta. So ito yan oh. Ito yung namimigay siya ng lupa noon sa DAR. Oh, wala si Baste po diyan. Kapakanan po ito ng mga magsasaka sa Davao. Ang tanong ngayon ito, ganoon din bang gagawin ni Baste ngayon? Kasi sigurado mga ka-streetwise, na pupunta po talaga dyan ang presidente. Sigurado po mga streetwise na babaha po ng tulong dyan po sa Davao City. Sigurado din po mga streetwise na may relief goods at saka may mga doktor na galing Maynila na papunta po sa Davao City para tulungan po yung mga kababayan natin. So hindi po talaga magiging mabilis ang pagtulong sa mga kababayan natin na nasalanta po ng lindol kung hindi po makikipagtulungan yung LGU ng Davao City mismo. Well, saan ang point na natin dito? No? Pag ganyan, pag politika lang, away-away tayo, asaran tayo, no? Kapag lumabag sa batas, demandan ninyo. Pero kapag ganyan pong usapin na po talaga, usapin ng kaligtasan ng mga kababayan nating kapwa natin Pilipino, ibang usapan na po yan, tanggalin na po natin yung politika. No? Sa tingin ko, mas magandang ganun na lang po sana tayo. Well, sa ngayon, gusto kong asarin si Baste, pero parang hindi ata maganda pag kung aasarin ko pa siya ngayon kasi nagre-request po tayo na tayo pagtulungan po sa national government at saka sa LGU. Well, sana ganun lang. Sana maging professional po si Baste. At saka itong mga congressman din po ng Davao City. 3 yan. 2 yung diyan, 2 yung Duterte diyan. Di ba? Si Pulong tsaka yung anak niyang isa, no? So yun mga kababayan, no? So kayo po ba, ano po masasabi niyo nga po dito sa nangyari pong lindol dyan sa Davao City? At kayo po ba, naniniwala po ba kayo na makikipagtulungan ba si Baste dito po kay PBBM? Kasi pag hindi, nako, napaka-unethical, napaka-unprofessional, at ibig sabihin nun, mas nangingibabaw po sa mga Duterte ang politika kaysa public service. O, si PBBM, ako sigurado po ako, no, kahit na pinagtulungan dyan sa Davao City na tawaging bangag, kahit na binastos-bastos po si PBBM dyan sa Davao City, dun po sa mga maisog rally po na ginawa nila, kinalimutan na po ng presidente yan. Kasi po, trabaho po ng presidente na ibigay po yung serbisyo po na yan, especially po sa mga sakuna. Itong mga LGU po ng Davao, kaya ba nilang gawin yon? So yan po inaabangan po natin. Tingnan natin kung makipagtulungan ba itong sila Baste tsaka sila Pulong dito kay PBBM.
Tignan natin. Di ba? Ano kayo magiging decision nila dito? So yun mga ka-streetwise daw, sa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, palagi pa-subscribe. At kung di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and